Siyam na bilyong pisong pondo ang inilaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bilhin ang mga palay sa mga magsasaka. Samantala, maliban naman sa bigas, tinututukan din ng Agriculture Department ang pagpapababa sa presyo ng baboy sa merkado. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaking pondo para bumili ng palay sa mga lokal na magsasaka. Napagkasundaan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year, 2025, ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Naglaan din ang ating mahal ng Pangulo na si President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili tayo ng palay mula sa ating mga farmers. Karagdagang pondo ito mula noong nakaraang taon. Kasunod nito, isinagawa na ang turnover ng bigas ng National Food Authority sa mga local government unit na nagpakita ng interes sa kumuha ng NFA rice kahapon, kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Inilabas ang DA sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI ang bigas na ipinamahagi sa mga lokal na pamahalaan. 67 LGUs na ang nagsignify na kanilang interes sa pagbili ng NFA rice. Kabilang dito ang San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Ibebenta ang NFA rice ng 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU, government agencies at GOCC sa mga mamimili ng hanggang 35 pesos per kilo. Samantala, sinabi ni DA Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na plano ng ahensya na isama ang Food Terminal Incorporated at Planters Product Incorporated sa Minimum Access Value o MAV ngayong taon. Ang MAV ay ang import system na mas mababa ang taripa kagaya ng baboy na may 15% tariff. Base sa inisyal na direksyon ng DA, sa 55,000 na tonelada ng MAV, 30,000 tonelada ay mapupunta sa processor habang 15,000 tonelada naman ang sa DA sa pamamagitan ng FTI at PPI. May capability tayong bumili ng pork from abroad para to tame prices if needed using the lower tax of MAV. At ang iiwan natin sa ating mga traders is 10,000 tons. Equally distributed. Nilinaw ng kalihim na hindi delayed ang MAV ngayong taon dahil nasa unang kwarter pa lang ang taon. Target na ahensya na ilabas ang final allocation nito bago matapos ang Pebrero. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.